alam sa magpagbigay. batas. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung 136. kasama niya Pwede po ay ba- walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigay? batas. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito eh. Sino po magsasabi na bagong motion? Point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung kasama 136. niya Pwede po ay ba- walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam pagbigay? sa batas. Ad hominem, mga kababayan, ang sinasabi daw di umano ni Senator Marcolita na ang sinasabi ni Senator Marcolita, ang hirap kasi sa iba sa atin ay walang legal background. Ad hominem nga ba ito, mga kababayan? Abay, malalaman po natin yan dito sa ating pag-uusapan. Ngunit bago yan, mga kababayan, ito pong 11, or 10 nga lang po, or siyam lang po siguro kasi hindi po natin nakita sa mga picture ang si Senator Lito Lapid. Ano ito? Tinakwil na ba sila? Hindi gusto ni Senator Lito Lapid ang itong mga iyakin na akala ko ba magagaling? Akala ko ba makipagbalitaktakan kayo, makipagdebatehan kung sino kayong napakagagaling, nagiging abogaduhan kayo. Samantalang itong tunay na abogadong senador, abay nang nasabihan lang kayo, nakarinig lang kayo ng salitang hindi naman talaga ad hominem. Pansinin niyo mga kababayan yung background, mayroong babaeng nagsasalita habang nagsalita si Bindalo Tulfo, sabi niya ad hominem. Ad hominem kaagad ang dinikta doon sa kanya. Kinopya naman ni Bindalo Tulfo, mga kababayan. Ad hominem, sabi naman niya kaagad. Grabe mga kababayan, ganito po kabalat sibuyas, ito pong ating mga senador, mga kababayan. At bakit takot na takot sila? At bakit gustong-gusto nila? At bakit tila baga alam na nila na may makukulong? Mga kababayan, sila ba ay may alam tungkol po dito sa ginagawa nitong Executive Department or yung Marcos Administration, na mismo yung kanilang mga kasamahan ay mukhang ngayon pinopolitika na at lahat po kinakasuhan, lalo na itong mga majority senators? Mga kababayan, dahil dito, makikita po natin sa bidyong ito na mukhang ito ang hindi na po nilang mapipigilan na people power, mga kababayan. Maniwala po kayo sa hindi. Baka ito na po ang ito na po, mga kababayan, ang tutuldok ng matagal, or ito na ang ating matagal ng pinakahihintay. Mayroon pong magaganap na people power, pagsubukan at pilitin po nilang gawin ito. Ano po ba itong gagawin nila, mga kababayan? Kung gusto mong malaman, panuorin mo po ng buo ang bidyong ito. Samantala, mismong itong si Raffy Tulfo, na pangmarites lang, pangbarangay lang, pang-away mag-asawa lang yung alam, mismo sa kanyang post, mga kababayan, pinagtawanan po ng mga followers niya mismo, mga taong bayan. At itong si Risa, ganon din, mga kababayan. Mismong post nila, pinagtatawanan ng taong bayan. At hindi lang yan, ito naman si BBM, bagsak po, halos kalahati ng mga Pilipino ay wala pong tiwala kay Marcos Jr. Paano ka ba naman magtitiwala? Ayaw nga magpaano, takot nga magpa-hair follicle drug test di ba? Sinasabi nito mga ito, lagi nila sinasabi, Senator Bato, kung wala ka talagang kasalanan, bakit ka nagtatago? Babalik naman din natin sa kanya. Mr. BBM, kung hindi ka naman pala adik, bakit ayaw magpa-hair follicle drug test? Ito'y ayon sa iyong ate. Di ba? Na sinabi yan doon sa rally ng Iglesia ni Cristo. At this time, kung yun ay sa Luneta, baka gusto nyong makita, mapunta ito sa EDSA at magkaroon ng isang malaking EDSA People Power Part 3. Hindi po ako nagbabanta, hindi rin po ako nagtawag na yung mga nagsisedisyon, hindi po. Ito po ay observation lang po natin at opinion sa mga nakikita po nating action ninyo dyan towards dito sa panggigipit, lalo na sa mga majority senators. Ngayon nga, mga kababayan, ang latest, mayroon na po ngayon. Itong bahay ni Senator Ruben at Senator Bato ay illegally po sinisearch
ng mga NBI. Sini-search, wala po silang search warrant. Tandaan po natin, dalawa po dapat yan. Warrant of arrest, search warrant. Ang warrant of arrest, tao aarestuhin. Ang search warrant, para doon sa lugar para maghalugog. Okay? So bago natin tunguhin mga kababayan, magpapasalamat po muna ako sa walang sawang sumusubaybay, naglalike at nag-share ng ating mga video. Kung bago ka lang, paki-considered mo ito, paki-like at paki-share at paki-subscribe na rin kung yung mamarapatin. Wala pong bayad ito, kabayan. Malaking tulong po yan sa amin ng mga organic content creator. Bueno mga kababayan, tunguhin na po natin ang detalye ng ating pag-uusapan. Ito po yung mainit na balitaktakan ni Erwin Tulfo at na Senator Marcolita mga kababayan. Dito nga po sa House. Dito nga po sa Senado. Panoorin muna natin tong video na ito. We will not object, but for the record, Yes. they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi minadali. May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House. And the voting will be done via viva voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. That is a higher precedence, Madam President. So I only see the Minority Leader representing the minority. The others had left. Madam Chair, we will not object, but for the record, Yes. they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. before that, Madam Before we President, adjourn. motion to adjourn is Senate not President. debatable. Akala ko ba magaling sa rules? We're not Parliamentary debating. inquiry. It's not We're not debatable, debating Madam President. minority I Parliamentary move leader. to Madam adjourn. President. We're I'm not not debating, debating, Madam and we Chair. will indeed adjourn. Parliamentary inquiry. Yes, Senator Marcolita. Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong We had a quorum. Yes. Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walkout ang minority, nawawala po yung quorum. Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit naka-present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not A upon a quorum situation, call, Madam President, when motion they, to- when they motion to readily adjourn and willingly walk out. takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam President, sakasakali As po, reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides. 5 p.m. Monday. And we will adjourn session. We will not object. Ayan mga kababayan, so sa Monday uli ang itong Senado magkakaroon ng sesyon. Nag-adjourn po sila dahil nga po holiday rin ngayon at siguro medyo mainit talaga mga kababayan tong Senado. Kaya lang ang problema, bakit tumatakas? Akala ko ba magagaling? Akala ko ba kayo matatapang? Bakit tila baga naduwag, nabaga ang buntot nitong mga minority senador? Bakit kailangan nyo mag-walk out? Ha? Akala ko ba matatapang kayo? Akala ko ba magagaling kayo sa debate? Ha? Akala ko ba init na init ka dahil sasabihin sa iyo na hindi ka sinabihan ka ni Marcolita na hindi ang hirap sa iba dito dahil walang legal background, no? Na sinasabihan mo ito daw ay ad hominem.
Check nga natin mga kababayan kung ad hominem ito. Ito ha, teka lang ha. Tinanong ko dito si ChatGPT mga kababayan, sabi ko, parehas ba ang walang legal background sa walang alam sa batas? Ito po yung sagot mga kababayan ha. Hindi sila eksaktong pareho. May magkaugnay. Ang walang legal background ay ibig sabihin walang formal na pag-aaral o training sa batas. Hindi abogado. Hindi nag-aaral ng law. Okay? Samantalang ang walang alam sa batas ay mas malawak at mas matindi ang dating. Ibig sabihin, kung walang alam sa batas, maaaring walang naiintindihan sa legal matters. Pero, hindi ibig sabihin na kapag walang legal background ay wala nang alam sa batas. Halimbawa, may mga pulis, negosyante, senador o journalist na hindi abogado pero marami pa ring alam sa batas at dahil sa experience. Ay may ordinaryong tao na hindi lawyer pero marunong sa constitution o legal rights. Kaya, walang legal background, walang formal legal education training. Walang alam sa batas, maaaring insulto o pahayag na kulang talaga ang kaalaman sa batas. Mga kababayan, di ba tumutugma tuloy ito sa kanya? Nababaktuyo si Tulfo dito mga kababayan. Po, tama yun. Section Sasabihin yung 136. kasama niya Pwede po ay ba- walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito Madam eh. Sino po President, magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung kasama 136. niya Pwede po ay ba- walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Wala pong sinabi si Marcolita na walang alam sa batas. Ang sinasabi ni Marcolita, wala pong legal background. Di ba ga mga kababayan, tumutugma ito dito kay Bindalo Tulfo? Dahil sa kanyang pagbida-bida, gusto niyang ibindalo ang batas, tuloy, bumabaktuyo sa kanya yung kanyang sinasabi. Di ba ga Tulfo, i-realize mo, pakinggan mo uli, siguro i-review mo ito, itong video na ito. I-review mo ito. Wala sinabi si Marcolita na walang alam sa batas. Ang sinabi, walang legal background. Which is magkaiba yun. Yung sinabi mo, yun yung ad hominem, yun yung insulto. Oh, tinanong ko pa si ChatGPT. Maaari bang sabihin ad hominem yung walang legal background? Sabi dito niya, depende sa pagkakagamit. Kung simpleng paglalarawan lang, hindi agad iyon ad hominem. Oh, halimbawa, wala siyang legal background, kaya mas mabuting kumuha ng expert opinion. O di ba? Di ba ganun ang pagkakasabi ni Senator Marcolita? Walang legal background. Hindi pa yan ad hominem dahil may kaugnayan ng legal expertise sa usapan tungkol sa batas. Pero nagiging ad hominem kapag ginagamit na ito para maliitin o baliwalain ang argumento ng tao nang hindi sinasagot ang punto niya. Halimbawa, wala kang legal background kaya mali ka na agad. May sinabi ba si Marcolita ng ganon? Wala. Dito, hindi na sinasagot ang argumento, inatake na ang kakulangan niya sa legal education. Kaya pwede nang tawaging ad hominem. Sa madaling sabi, relevant qualification issue, hindi agad ad hominem. Personal attack para i-dismiss ang argumento, maaaring ad hominem na iyon. Wala naman sinasabi si Marcolita ng ganun. Ang may sabi noon, si Tulfo. Siya yung may sabi, ayan o. Ang ad hominem, yung sinasabi niya na walang alam sa batas. Di ba? Hindi naman sinabi ni Marcolita yun eh. Di ba? Wala. Kaya, walang alam sa batas, sabi ni Tulfo, di ba? Kaya siguro dapat maintindihan ni Tulfo. Kaya pala mga kababayan, sorry ha, pero nagbabalik lang tayo tanaw, yung sinabi ni Tulfo, kumunga na si Tulfo mga kababayan, walang alam sa batas, alam mong ginawa niya, ibinibend niya ang law. Di ba? Bend the law. Kumunga lang alam sa batas eh. Yung batas kasi diretso yan. Ngayon, pag wala kang alam sa batas, anong gagawin mo? Ibibend. Babaluktutin mo yung batas para umayon sa'yo.
So wala kang alam sa batas. Hindi yun ad hominem. Isa yun pagpuna. Tama hindi, mga kababayan? Kita nyo, hindi pa nga tayo senador eh. Isa lang tayong hamak na vlogger, pero kaya ka namin punahin, Tulfo. Ikaw hindi na rin mismo nagbubulgar sa sarili mo eh. Wala ka talagang alam sa batas. Hindi ad hominem yun, ikaw may sabi. Kasi kung alam mong batas, hindi ka magbe-bend. Hindi mo babaluktutin ang batas. Ano ba ibig sabihin ng bend? Baluktot, di ba? Tama hindi. Sa bagay, may kapatid ka rin naman na bend, baluktot din ang utak nun. Di ba? Nagbabaktuyo tuloy sa inyo, nakakahiya kayo. Nagdudunong-dunungan pa naman kayo. Ito. Sir Erwin, sir, na parang minamadali daw po ninyo yung pag-tackle doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at possible makukulong din po. Yun ang kanyang iniisip. Yun ang iniisip niya. Kaya ba ayaw niya ring madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong. Ganun ba? Because that argument can cut both ways. Logic yung sinasabi ni Senator Marcolita. So, ayaw pamadaliin ni ni Erwin Bindalo Tulfo kasi nga alam niyang may makukulong. Paano niya nalaman, mga kababayan? Di ba dapat independent ang Senado, independent din ang executive? Bakit tila alam niya na at kaya pinatatagal niya para pag nakulong na, hindi wala nang karapatan bumuto ito pong mga majority senators. Kasi ngayon, tambak-tambak na po ang kinakasuhan nila, mga kababayan. Parang tungtuwa ba siya na mayroong makulong sa amin na hindi namin magamit yun? Kung talaga nagmamalasakit ka at we are colleagues here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng gano'n. Di ba? Pero ganun po bang intention, sir? Para po sa possible. Senator Marcolita, mukhang hindi yata kayo ang kulig ni Bindalo Tulfo eh. Mukhang ang kulig yata niya ay Malacanang eh. Di ba? Sila yata yung kanyang mga ka-collegial body, itong Malacanang. Kasi mukhang ang gawain itong minority, itong 11, ay mukhang instead na kayo ang pakisamahan, mukhang nakikisama yata sila sa executive dito sa Malacanang. Di ba, mga kababayan? Pansinin nyo. Di ba? Itong majority, gustong-gusto nito magkaroon na ng investigasyon sa flood control. Pero itong minority, na dating majority, sila yung ayaw sa investigasyon sa flood control. Tanong, mga kababayan, bakit ayaw nila? Bakit ayaw nila matuloy ang investigasyon sa Blue Ribbon? Wala makulong or wala dito. Ang sinasabi ko kanina pa, hindi dahil lamang doon. Ang sinasabi ko, maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology. Communication, information technology. Pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. So lahat dapat magampanan ng tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yon? Sabi naman namin doon, under justifiable conditions or situations. So, paliliwanag na, hindi pa nga kami makapag-debate. Ako talagang gigil na sila. So, pwedeng lumabas po sana yun sa debate, sir? Sana nga, ganun lang. Kung hindi naman sila magbibigay ng pagkakataon na pag-usapan namin, naku, kamumusong ko pa lang, talagang akala mo yun. Parang meron silang piniprevent na may sila pala yung, ang iisipan pala nila, ganun eh. Kami wala kaming iniisip na ganun. Pero sir, kung sakali, justifiable reason po ba para sa virtual attendance sa sesyon? Tsaka na natin pag-usapan niya kung mag-a-apply nga doon sa debate namin. Pag-uusapan pa namin yung motion eh. Pero saan originally po ba nakaschedule na pag-usapan po yan today? Ma'am, alam mo yun, May 11 pa kung natatanda yun. Yung mga marami sa inyo nandun. May 11 sa nangyari. Isip-isipin mo, May 11 yun ha. Yung minority, kapagkat nakuha namin ng majority, nandun sila lahat sa lounge namin. So ako naman, kinukumusta ko naman sila. Saan napunta itong mga kasama ko? Nakita ko. Nagbiro pa nga ako eh. Mga posing, mukha kayong malagihay lahat. Ba't ang pupula ng... Alam niya na ibig ko sabihin. Kaya kausap ko nila. At din nung i-propose ko yun, isip-isipin mo kahit na mapupula, biglang dito magbuka agad. Talagang binabantayan na parang napaka... Is there something spectacular? Yun ang problema. Bakit ang
Bakit parang napaka-special sa inyo? Parang bakit takot na takot ka ba kayo na i-amend natin ito? Ayaw ba ninyong i-take advantage sa modern technology? Ano ba tayo? Panahon pa ba tayo ng medieval age? Andito na yung technology. At sisihin natin ng COMELEC. Kayo naman. Pati internet, ginagamit na ninyo. Kasi di ba magbibigay ng special favor sa ibang senador? They could say that. Pero wag dapat silang mag-speculate. Payagan muna nila yung aming trabaho, deliberative body, parliamentary body. Ang problema, kayo alam niyo, merong isang dyan, tatayo. Pag in-interpolate mo, tatakbo. Kung ngingiti ka, kilala mo, di And ba? you're referring to... Wala, ikaw na, kilala mo sila. Tatayo siya. Pag gusto mo siyang interpolate, tatakbo siya dun sa lounge, o kaya akyat siya, at ang karamihan mong ginagawa, pupunta siya sa inyo. Interview rito, interview doon. Hindi po ganun ang Congress. Hindi po ganun ang Senate. Either nakidebate ka, kung ayaw mo makipagdebate, you have no right to become a senator of this republic. Iyon mga kababayan. Masyado kasing ginagalingan ni Senator Marcolita kaya masyado silang nakikitang walang alam eh. Tuloy nagiging kinder tuloy itong ibang mga senador. Bagamat mga matatagal na mga senador, matatandang hukluban na diyan sa Senado, na ano tuloy, kumbaga na bulgar tuloy na mga ano pala sila. Sila pala yung parang nagmukhang mga rookie. Samantalang ito si Senator Marcolita, sila dapat ang rookie dito eh, no? Alam niyo mga kababayan, ako personally ha, ito sarili ko lang opinion. Kahit hindi ka naman abogado, hindi ka naman matagal ng senador, baguhan ka pa lang, wala problema yan eh. As long as sumunod ka lang sa tamang batas. Yung rules ng Senado, at yung tamang batas, at yung debate, mahalaga dito mga kababayan. Sabi nga ni Senator Marcolita, kung ayaw mo makipagdebate, wala kang karapatan maging senador. Bakit? Kasi ang Senado kasi, ang Congress, kailangan talagang ano ka sa debate dyan. Bakit mga kababayan? Kasi nga, lahat po ng mga batas, kailangan pagdebatehan bago maipasa. Tama hindi? Bakit itong mga unsing ito iyakin, takbuhin? Therefore, wala silang karapatan na maging senador. Kasi hindi nila kaya makipagdebate. Kasi hudang abogado ka, kasi hudang hindi ka abogado, walang problema. Ang problema, nagpahalal ka bilang isang senador, you must know, alam mo dapat, isang congressman, alam mo dapat na haharapin mo ang debate pag nandiyan ka na. Dahil lahat ng gagawin mo, ipapakipag-debate mo muna. Tama hindi? Halimbawa, mayroon kang panukalang batas. Gusto ko ngayon, mga lalaki lahat macho. Di ba? Tama hindi? Halimbawa lang naman yun. Walang mga tiyan. Kailangan mga macho guwapito, mga lalaki. Physically fit. Ganon din ang mga babae. Syempre ngayon, mayroon ka ngayong argumento. Na itong argumento mo ito, sa tingin mo maganda ito para sa kalusugan ng mga Pilipino. Tama hindi? Diba? Pero, mayroon itong papalag. Papalag nito, yung mga malalakas kumain at hindi mapagilan ang kumain ng marami. Diba? Papalag ito, yung mga tatamad-tamad mag-exercise, yung nahihirapan mag-exercise, lalo na yung mga kapasanan. Diba? Pero siguro magiging exempted. Pero yun nga, kailangan mo ito ipakipagdebate. Now, kung ikaw pala ay isang congressman at isang senador, ito pala ang main trabaho mo, pinakapangunahing trabaho mo, idepensa mo, idebate, pakipagdebate mo ang iyong panukala. Tapos ngayon, ito ka na, senador ka na, congressman ka na, takot ka sa debate. How come? So dito, lumalabas ang sinasabi ni Senator Marcolita, ang hirap dito sa iba, walang legal background. Ako naman, dudugtungan ko pa siguro. Bukod sa walang legal background, mukhang walang common sense itong mga senador nating iba. Kasi common sense na lang dapat ang gamitin natin dito. Pag senador ka, congressman ka, para ka rin isang abogado na nakikipagdebate sa korte. Tama mga kababayan?
Kung nag-gets nyo, comment nyo sa baba. Kung hindi nyo nag-gets, comment nyo bakit hindi nyo nag-gets. Kung magwo-walkout ka, kayo po. Eh ngayon po, baka ang iniisip nila ngayon, parang kami na naman ang masama. Hindi po kami nag-walkout. You just imagine this. Hindi ba kami mga mature na tao? Kapag-usapan namin ito. Yan. Binoto po kami para pagdebatihin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walkout? Correct! Bakit ka mag-walkout? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi importante sa iyo. Natatakot ka bang makipagdebate? Yun ang problema nila eh. Kami po hindi kami yung gumagawa. Hindi kami nag-uumpisa nito. So they just walk out and then they question the quorum. What do you think? Pero sir, your comment No, what do you think? Your comment Teka muna. They walk out and somebody was left to just move to adjourn. What do you think? Dahil wala pang quorum. Sila nga nagbigyan ng condition pa mawala ang quorum. So, plano nila yun eh. So what do you think? So what do you think, sir? Kasi kayo ang pagbubuhat. Pati kayo, ako naman, siyempre, kailangan naman magtanong naman ako sa inyo. Hindi naman ko palagi Hindi lang namin kami. pwede ikot ang sarili namin. Kayo No, pwede namin sa report I am not namin. asking you as a reporter, but a patriotic citizen of this republic. Lahat tayo kasama rito. Gusto ko makita nyo yung distinction. Salamat po sa inyong lahat. Sir, your comment dun sa minamadali. Kita nyo, itong pati itong mga reporter mukhang akala mo gusto lang din makapuntos. Hindi namin pwedeng ikot ang sarili namin. Alam mo, kaming mga vlogger, at or mga media, mga mainstream media. Alam nyo, mayroon din tayong sariling opinion. Oo nga, mayroon din kayong sariling opinion as a mamamayan ng Pilipinas na ito. Oh, ano ba sa tingin ninyo ang opinion ninyo dito? Di ba nga, senador ka, nakatakda ka makipagdebate. Eh kung mali naman palang argumento ni Senator Marcolita, yung kanyang motion, mali naman pala, hindi naman pala karapat-dapat. Di ba nga makikita rin yun? Bakit ayaw nyong ipakita sa taong bayan? Ano ang kinatatakot nyo? Takot ba kayo na matalo kayo sa debate? At syempre, takot sila mga kababayan kasi nga, sa bilang, talo talaga sila. Kasi tingnan nyo ha, 11 sila, di ba? Kahit wala sa Senator Bato, 12 pa rin. Pag nagbutuhan, lamang pa rin, 12 pa rin sila eh. Oh. Kaya tingnan nyo ha, parang orchestrated eh, parang planado nila mga kababayan ang kanilang pag-walk out kasi lahat sila eh. Tapos iniwan lang nila si minority floor leader. Di ba? Na si, itong si Tito Soto. Iniwan lang nila. Nang sa ganon, mga kababayan, siya yung motion ng adjourn. Kasi nga, wala na eh. Pero muntikan pa sila doon, mabuti na lang, mabait itong si Senator Alan, masyado talagang, ang tawag nun yung, may tawag dito, diplomasya. Diplomasya ang ginagamit ni Senator Alan. Alam nyo, pinagbibigyan pa kayo sa totoo lang, kung nakikita ni Senator Alan na masyado kayong sutil, kung sutil din si Senator Alan, who cares? Sige, mag-walkout kayo. 12 pa rin kami dito. Eh, paano kung nagbutuhan? Di ba? O ikaw Soto, nandito ka. Pang 13 ka, pwede pa rin tayo tuloy-tuloy ang quorum. Mga kababayan, sa pagkakaalam ko, ginugol ko, GPT ko, kailangan pala 13. Eh, 13 sila dyan eh. Di ba? Wala si Senator Bato. 12 lang ngayon ang majority present. Eh, andyan si Soto, 13. Pag nagbutuhan, sino ang bubuto doon sa minority? Isa lang, si Soto. Panalo yung doon. Pwede pa rin mga kababayan, sa totoo lang. Alam nyo po, pwede. Hindi, chinat-GPT ko na yan kanina. Pwede pa ba magkaroon ng quorum? Sabi, pwede. Basta may 13. May 13 mga kababayan, pwede pa yan. 13 sila dyan eh. Kung brinaso lang talaga ito ni Senator Chis Escudero, walang magawa itong mga iyak na lang ito eh. Mas lalo silang magwawala. Mas lalo silang magwawala at lalo silang kukwestiyon ngayon ng quorum. Kaya hindi ito pinayagan ni Senator Alan, kundi sige, pinagbigyan na lang ang motion na adjourn ni Tutasin mga kababayan. So ito. At saan sila ngayon mga kababayan nakipagdebate?
doon sa social media. At anong ginawa sa kanila ng mga sarili na nila ito post na nila ito. Pinagtawanan lang sila mga kababayan. Ayan o. Kaninong post ito? 209,000 ang tumawa. Itong heart yan. At saka itong like, itong pumabor sa kanya. Pero tingnan nyo mga kababayan, ang laki 209,000 versus dito sa 57 plus 162. 100 plus lang ito mga kababayan, 120, ganun. 119. Samantalang ito, 209. Almost 100,000. Mismo. Kaninong post ito? Tingnan nyo. Post mismo ito ni Rapi Tulfo mga kababayan. Mismo sa post niya, pinagtawanan siya. Joint statement of the Senate minority walkout. Yan sila. Huwag niyo ko na basahin yan. Wala na akong pakialam dyan sa ano nila. Ayan, tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasaan si Lito Lapid? Wala mga kababayan si Lito Lapid. Tingnan niyo po yung mga reacts. 334,048. Ang comment naman ay 80,000 mahigit. Ang share 4,000 mahigit. Pero tingnan natin ang mga nag-react. Sama ko na ito. Teka, bakit? Tingnan natin ang nag-react kung ilan. Ayan 209,000 ang mga 221,000 na pala. Ayan mga kababayan, updated Live po yan, updated. 221,000, pinagtawanan lang si Tulfo. Teka, bakit wala si Lito Lapid? Ayan mga kababayan, wala si Lito Lapid. Dito po sa nag-react na 358, 221,000 po. At ang mga comment nyo, bakit nawala na ang roles? 10 tao isang gawain. Congratulations for your dignity and courage, senators. Your countryman will remember this and we will promise that you and your colleague cannot return the same. Kinongrats pero ano pala ang ano sa kanila. Ayan mahirap talaga matukoy ang katotohanan pero pwede mo ito pakiramdaman. 10 tao iisang gawain. Ba't di mo ipatulpo? Sabi ni Harasha Lau Aquino. Nandito na yung mga kulto ni Manalo. Nagkakalat ng katangahan. Sabi naman ni Real Talker. Lil bro getting radio so hard in the comment section. Naghahanap ka ba ng kakampi? Ayan. Ang mga tuta nagsilabasan na. Soul loser throwing tantrums. Ayan mga kababayan. So, pati itong mga comment, mga kababayan, mismo sa comment section, sa post mismo ni Tulfo, ay marami ang nagbasa kanya dito. Mismo ngayon, Rapi Tulfo in action, Kanya mismo ito. Ayun, tingnan natin. 23 million followers pala ito si Tulfo, mga kababayan, 23 million. Sayang naman, kawawa naman ang 23 million. Hindi kayo kayang ipagtanggol ni Tulfo sa debate. Akala ko ba napakaingay nito, napakatapang nito. Pagdating pala sa Senado, wala pala itong sinabi, mga kababayan. Di ba? Ito pang isa. Sino pa itong isa? So tandaan nyo 221,000 ang tumawa dito sa post ni Tulfo. Ito namang isa. Sino naman ito? Hindi. Iba pa yan. Wait lang. Ito. Nasaan na yun? Ito. 359,000 naman ito. 340. Wow! Andito. Sino kaya ito mga kababayan? Mukhang dikit ang laban dito. Sino ba to na nag-post na ito? Kaya lang, ang post na ito mga kababayan ay walang comment. Sinarado yung comment to. Siya lang nag-comment. Ayan Senator Risa Hontiveros Limited who can comment on this post. Natakot! Natakot si Madam Chair, mga kababayan. Post niya, siya lang ang may sariling comment. Tingnan nyo, 905,000 ang nag-react. Tingnan na natin itong mga nag-react, mga kababayan. Nandali, bakit ako dyan? Tingnan natin. Charan! 409,000 ang tumawa. Grabe. Halos kalahati ng ang mga nag-react, pinagtawanan si
si Hontivero, sa kanya mismo sarili na tinago niyang comment. Ilan? May nagalit, 5,000. May umiyak, 500. May napawaw, 900 plus. Mayroong 9,000 na galit sa kanya. Ay, 5,000. At mayroong, 424,000 ang galit at saka pinagtawanan lang itong si Risa na katulad ng post ni Tulfog, mga kababayan. Nakakahiya, no? Biruin mo, nilimitahan niya yung mga magko-comment. Popoy ang mag-comment lang, yung kanya mga, siguro kakakampi lang niya. Para sa tama talaga, binugbog ang tauhan nyo. Tumindig ba kayo? Ang 11 na kingkoy na senador sa Pilipinas. Kaya pala mga kababayan. Ito, mayroon pa nitong comment. Puntahan nyo nito ha. Ang comment dito mga kababayan, kaya pala, sinarado nyo itong comment kasi ito pala 12 hours ago, 9 hours ago. Sabi dito ni Annalisa, ang 11 na kingkoy na senador sa Pilipinas. Sabi naman ni Ramil Minding Ideal, para sa tama talaga, binugbog ang tauhan nyo, tumindig ba kayo? O, tama. Hindi sila tumindig nang binugbog si yung di ba? Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lang. Wala sila tulapid mga kababayan, ano? Oy, ayaw sa inyo nito lapid, ha? Ayaw sa inyo nito lapid, mga kababayan. Nilaglag na yata ito sila nito lapid, ano? Ayaw sa kanila, oh. Wala sila tulapid, Allah. Hala kayo, wala sila tulapid. Hindi kayo sinamahan. Hala kayo, wala sila tulapid. Tudas kayo ngayon, mga kababayan. Wala sila tulapid, ano? Ayun, no? Oh, tingnan nga natin itong post ni Tulfo. Wala rin sila tulapid, ano? Oy! Sa post ni Risa at ni Tulfo, 11 daw sinasabi nila. Ito, sabi ni Tulfo rito. Nasa si Tulfo? Ano sinasabi ni Tulfo rito? Joint and walk out. We strongly condemn. Nasaan na? Wala siyang sinabi rito 11, ano? Pero, 11 sila, di ba? 11 sila sa minority, di ba? Bakit wala si Ayan, no? Tumitindig sa tama. Nasaan ang isa? Wala, mga kababayan, no? So, ibig sabihin, kahit si Lito Lapid, hindi sa inyong nakisama, sa inyong mga kalokohan. Baka si Lito Lapid, kaya pang makipagdebate. Ay, nako. Ito po ang mahirap kasi kung wala tayong legal background dito, po bagong motion, hindi po ito bagong motion, sabi nila. I have a simple message, it's the rules, stupid. Oh, stupid daw yung rules. Masakit, ano? Masakit ba na napagsabihan kayong wala kayong legal background, kaya ang gagawin nyo na lang bindalo o kaya walk out? Masakit, mga kababayan, ano? Mahirap pagka isa kang senador tapos hindi mo alam ang gagawin mo. Huwag ka na mag-senador, nakakahiya ka, di ba? Anong balita to? Ito, mga kababayan, no? Tingnan natin to balita na to. May mga umaaligid at may ilan na nakatatanggap ng offer para bumaliktad. Halimbawa, no? May dalawa dito, hindi ko na lang sabihin, no? Nakatira sila sa isang medium rise na condo. May pumunta doon na nakamask, ang pinuntahan nila yung nanay nung isa. At pinapakita yung picture. Kilala nyo ba ito? Nandito ba ang taong ito? So sa takot nung nanay nung isa, umakyat kasi nandun sila sa wala na yung tao. Samantala, may ilan pa umanong mga dating sundalo ang lilitaw bilang bagong testigo sa issue. Bago ito, kasabahan din nila, no? Dating mga empleyado ni Saldico, dating sundalo din, pero dahil humingi ng palugit ang mga complainant na magsasubmit daw sila ng reply affidavit sa June 8, ay hindi sinabi ko sa aming mga abogado na huwag nyo munang isama yung mga affidavit ng additional witnesses. At the very least, 4. At hinahamon ko pa rin nga hanggang ngayon ang Kongreso at ang Senado. Patawag nila yung 18 Marines. Kung tingin nila nagsisinungaling at walang katotohanan yung mga sinasabi, edi tingnan nila at akihin nila at talagang sirain nila yung testimonya.
Pero katulad na sinabi ko, pag ikaw nagsasabi ng totoo, mahirap kang pawalang katotohanan o sabing kasinungalingan yung mga sinasabi mo. May Ayan mga kababayan, grabe ang mga panggigipit nila ngayon. Ano ho? Itong mga 18 Marines ay may mga umaaligid na sa mga bahay nila. At ito pa ang matindi, latest po ito mga kababayan. Mayroon pong nangyayari ngayon kay Senator Bato at kay Senator Robin yung bahay nila. Ito po, ito po daw mga kababayan, no? Finding Bato. Ayan, no? NBI at saka CIDG, mga kababayan. Wala daw po itong search warrant. Sabi ng asawa ni Senator Bato. Ayan, mga kababayan, nag-search po sila dito. So, ang tindi ngayon po mga kababayan, martial law na po ito ang nangyayari. Hindi lang po nila dinideclare pero under martial law na po ang datingan natin dito. Mga kababayan, ano? Talagang minamartial law nila tayo. Ito oh. May post ang asawa ni at around 6 a.m. this morning, 20 to 30 agents from the NBI CIDG arrived at our home, mga kababayan, our home requesting to conduct a search connection with warrant reported intended for Senator Bato de la Rosa. I asked if they had a warrant especially authorized a search of our property. I was told it was not necessary. Ayan mga kababayan, pinagsabihan daw siya na hindi na daw kailangan ang search warrant. Ayan no? Hindi na daw kailangan ang search warrant pero hindi po pwede po yun. Sa batas, dalawa po dapat yan. Warrant of arrest at search warrant. Sa warrant of arrest, para po sa taong arestuhin. Sa search warrant, para po mag-search kayo ng property. Pero dito po ngayon, wala po silang dala. Despite my reservation, I allowed the search to proceed. I understand these agents were acting under orders. And I also knew that resisting could easily be misconstrued as having some time to hide. I cooperated fully and answered all their questions truthfully. Yes, I admitted that I am close to Senator Bato. When asked if I was also close to General Aplaska, I answered yes without hesitation. Even under pressure and even in situations that already felt deeply intrusive and harassing, I will never deny the people I considered true friends. Sabi ni Chuli Abilia Kabanban. Mga kababayan, ibang klase, ano ho? Talagang ano na ngayon? Talagang nagdo-double time na po sila. Double time na po sila mga kababayan. Ito pang isa oh. Ito pa kaya sunod-sunod na ata ito na iba-ibang bahay pinapasok ng NBI na walang search warrant. Martial law na ba tayo? Ayan mga kababayan, sabi dito ni Attorney Res Del Rosario, breaking, the NBI and PNP CIDG conducted a raid on the house of the uncle of Senator Robin Padilla in a subdivision in Angeles City, Pampanga, where Senator Bato de la Rosa is believed to be hiding. Bato was not found. Ayan mga kababayan, post po ito ni Attorney Israelito Turyun. So, doon din sa bahay ni uncle ni Senator Robin Padilla ay naghalugog din po doon. Grabe ano mga kababayan. So ito po ang nangyayari sa atin ngayon, sa ating bansa. Sino ang magkukundina dito? Wala dito si ano, di ba? Hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend. Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng Ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is Gustong-gusto pala talaga yata ni Bindalutol po mga kababayan
na makulong ang kanyang mga kasamahan na mga senador. So ibig sabihin, mukhang dito sa tono niya ha, ito yung tono lang niya to. Mukhang kakamping-kakampi talaga siya ng executive department, mga kababayan. At sa bagay, di ba nung nagsalita siya noon habang nasa hearing ng Blue Ribbon, sometimes we have to bend the law. Di ba, Secretary Remulla? Yes! Sabi na rin mo Secretary Remulla nung panahon na yan kasi Secretary pa ng Department of Injustice, mga kababayan. Ayan. Kaya ngayon, eto na, naging ombudsman na si Remulla. Kahit may kaso, ombudsman siya. Bawal yon, politiko siya, bawal yon. Pero ayan, ombudsman siya. O ngayon, kasi nga po, dahil po yan sa bend the law. Kasi sometimes, or more times, we have to bend the law para umayon sa atin ang batas. Sapagkat wala ka pong legal background. Tagtugma talaga, mga kababayan. Yung sinabi ni Senator Marcolita, masakit ba ang katotohanan, bend the law, Tulfo? Masakit, di ba? Ito na, mga kababayan. Pakita ko muna sa inyo ito. Saan na yun? Saan na yun? Ito, sorbe muna ni Marcos. Nearly half of Filipinos were unhappy with President Bongbong Marcos' performance in March. The latest social weather station survey shows 49% of adult Filipinos were dissatisfied with his performance, while 33% were satisfied. That puts his net satisfaction rating at -15, which SWS classifies as poor. Marcos posted his weakest score in Mindanao, a known bailiwick of his political rival, Vice President Sara Duterte. The survey was conducted from March 24 to 31. It shows that over 76% of Filipinos disapproved of the government's handling of rising prices amid the Middle East crisis. The public was also split over his health after reports he had taken time off due to diverticulitis. Ayan, mga kababayan, negative na po itong si Marcos Jr. Alam niyo, papayuhan ko kayo, kayong mga loyalista. Gusto niyo bang maging positive si Marcos sa mga ibabalita? Kasi negative na po lagi yung balita kay Marcos, no? Gusto niyo maging positive? Magpa-hair follicle drug test siya. Baka doon, baka maging positive siya. Baka lang. Huwag kayo masyadong kasi nga takot na takot eh. Kasi kung negative ka naman, matatakot ka ba? Katulad din dito ngayon sa ginagawa nyo kay Senator Bato. Bakit? Kung walang kasalanan sa Senator Bato, bakit daw nagtatago? Yun nga yung punto natin dito eh. Kung hindi naman pala magpa-positive itong si Marcos, bakit takot siya mag-hair follicle drug test? Kasi ayon sa kanyang ate, pulburon sa umaga, pulburon sa tanghali, pulburon sa hapunan. Merienda, almusal. Kasama si Mamshi, si Nakshi. Dahil dyan, mga kababayan, ito ang gagawin nila. Hinug na ang kaso laban kina Senator Ano yan, mangga na hinug na. Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ayon yan kay Ombudsman Boying Remulla. Plunder ang isasampang reklamo sa dalawang senador dahil sa umano'y pagkakadawit nila sa flood control scandal. May express report si Camille Samonte. Itinakda na ng Ombudsman sa Huwebes ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Alinsunod ang kaso sa rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan si Estrada at iba pang DPWH officials kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Ang pinakamalapit na, hinug na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Hopefully Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday. Sa pagdinig noon ng sa Blue Ribbon Committee, ibinunyag ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakatanggap umano si Estrada ng 30% na kickback mula sa 355 million peso project. Una nang itinanggihan ng senador. Pati si Senator Joel Villanueva kakasuhan ng plunder kaugnay rin ng flood control scandal. Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Ilan kaya boying dito yung bindalo?
Di ba kasi sumang-ayon ka doon kay Bindalo Tulfo? Nang sinabi mo noon, sometimes we have to bend the law. Di ba, Secretary Boyeng? Ngayon, Ombudsman Boyeng. Ang tanong, ilan sa mga kakasuhan mo, ilan sa mga kinasuhan mo yung bindalo dyan? Di ba mga kababayan, nagtatanong lang tayo ilan na dyan ang bindalo? Kasi sang-ayon ka doon eh. Sang-ayon ka doon, di ba, kay Tulfo na bindalo? Ito pa mga kababayan, ito kaya, tingin nyo, bindalo din kaya ito? Despite na naklear ito sila sa Comelec, pero dito pagdating kay Remulla, kasi nga bindalo sila at alam na ni Tulfo, ni Bindalo Tulfo na makukulong nga. Ilang kaya ito? Naglabas na ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kina Senador Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at 2 negosyante. Bawal muna silang lumabas ng bansa dahil sa kasong plunder. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Humarap sa Sandigan Bayan 7th Division ngayong araw ang panel of investigators mula sa Office of the Ombudsman para sa ex parte hearing ng isinampang request para sa Precautionary Hold Departure Order o PHDO. Laban kina Senator Rodante Marcoleta, dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Pasado 10:00 ng umaga nagpulong ang Sandigan Bayan 7th Division na pinangungunahan ni Chairperson Lorifel Lacap Pahimna. Ayon kay Maria Melinda Mananghaya Henson, Field Investigation Bureau Director ng Office of the Deputy Ombudsman for Luzon, flight risk at maaaring takasan ni Marcoleta ang mga pananagutang maaari nitong harapin. Ngayong pinaiimbestigahan na siya sa mga reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree 46 o ang pagtanggap ng regalo bilang public officials. Ito anya ang naging pangunahing dahilan para hilingin sa Sandigan Bayan na patawan ng PHDO si Marcoleta na may kakayahang pampinansyal din anyang lumabas ng bansa. Iniimbestigahan ngayon ng Ombudsman si Marcoleta dahil sa umano'y pagtanggap nito ng 75 million pesos bilang campaign donation mula sa kanyang correspondence noong 2025 kung saan siya ay naupo pang congressman. Pagdidiin ng Ombudsman, lagpas sa 50 million peso threshold ng plunder ang halagang natanggap ni Marcoleta. Sa isang privilege speech naman kahapon sa Senado, sinabi ni Marcoleta na nais lamang siyang patahimikin sa pagsasalita tungkol sa flood control scandal at maging sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kanyang kaalyado. The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of... Let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla naman laban kay Marcoleta. Lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya, sa sinasabi niya sa Comelec, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento eh. Pati kayo, alam niyo yan, yung mga footages niyan, napanood niyo lahat yan sa Net25. Sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera eh. Ginastos niya. Di ba? Inangkin niya, ginastos niya, at tila wala pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Inatasan na rin ng Ombudsman si Marcoleta at iba pang respondents na magsumite ng kanilang counter affidavit bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Para sa agenda, Joan Manalo. Kita nyo naman ang katarantaduhan nitong Remulla na ito mga kababayan. Ang pera na yon ay hindi naman pera ng gobyerno yon. At narinig ko si Congressman Mike Defensor ay nagbuwis siya doon. May buwis yun. Yung kanyang donation kay Senator Marcoleta. At magtutuhanan na nga tayo rito mga kababayan. Sino ba yung mga tumakbo? Baka si Marcos guilty dyan eh. Sige nga, sino-sino yung mga nag-donate kay Marcos? Baka mamaya yung mga oligarch eh. Di ba? At saka ito hindi official si pangalan nito? Si Mike Defensor nung time na yun. Paano siya naging mga kababayan? Paano siya naging plunder? Paano siya
Hindi naman pera ng taong bayan yan. Pera yan ng ano, ng private citizen. Alam niyo yun mga kababayan, pag tinaksan mo na ito, legal na yan eh. At ayon kay Congressman Mike Defensor, may tax yan. Binayaran niya yan ng tax, yung pinang-donate niya kay Senator Marcoleta. Na-clear na nga siya din, diba, dati sa sa Kumilik. Bakit pagdating dito kay Boyeng, ito na naman, mayroon na naman. Kasi si Boyeng, katulad nga ni Bindalo Tulfo, ayan, sang-ayon doon sa Bindalo. Kaya yung tuwid na batas, binaluktot nitong mga ito. Di ba? Bakit? Kasi nga, nag-iimbestiga po sila sa flood control corruption. Ito ngayon ang gusto nilang ibaluktutin. Kasi nga, hawak na po ni Senator Marcoleta ang investigasyon. At sana nga by Monday, emotion na ito mga kababayan, na umpisahan na kaagad. Mayroon na sana mag-motion na isit na yung schedule kung kailan ang umpisa ng Blue Ribbon hearing. Ipatawag na si ganito, ipatawag na si ganun, patawag yung 18 Marines, ipatawag si Gutesa para lumabas si Gutesa mga kababayan, kung sino man ang nagkikidnap kay Gutesa mga kababayan, sino man ang nagustin sa kanya, di ba? Kasi balibalita natin na mukhang tinatakot na si Gutesa. Ngayon, may chance na si Gutesa lumabas. At si Saldico, pagsalitain na, ang tawag nun, yung apostil na lang dyan sa kung saan man siya naroon ng bansa. Di ba mga kababayan? Ngayon, Mar, nabanggit mo kanina, paano magkakaroon ng people power dyan? Ang Iglesia ni Cristo noon, nag-rally, nag-people power, dahil lang sa ayaw ng impeachment laban dito kay BP Inday Sara. Ayaw nila. Si BP Inday Sara lang na. Ngayon, itong si Marcoleta na ang kanilang ipapakulong. Sa tingin nyo kabayan, yung milyon-milyong membro ng INC, papayagan sila na ikulong na lang nila ng basta itong si Marcoleta nang hindi sapat ang kanilang mga akusasyon. Sa tingin nyo mga kababayan, sa tingin nyo, baka dyan sa rally lumabas na talaga, baka may mga itinatago pang video yan si Super Ate. At pag nagkandak ng rally itong INC dyan sa EDSA na, magtawag na ito ng milyon-milyong Pilipino, baka ito na ang ating pinakahihintay. Baka ito na, mauulit muli ang kasaysayan, mga kababayan. At hindi po yan imposible na maaaring maulit. Dahil sa ginagawa ngayon ni Marcos, martial law na po tayo eh. Tingnan nyo yan, oh. Lahat ng kalaban, lahat ng oposisyon nitong Marcos administration, lahat pinapakulong. Pero lahat ng kanyang mga kakampi, lalo na itong mga congressman, nasaan? Mayroon na bang nakulong na congressman? Sige, banggit ka. Mayroon na bang nakulong na congressman? At huwag mong sabihin na dyan sa minority senador, wala dyan kasama sa malita. Wala dyan kasama sa flood control. Papaano kung mayroong ebidensya, may video, may litrato itong mga 18 Marines na ilalabas sa Blue Ribbon hearing at makita itong mga minority, mayroon pala silang kasama doon sa Malita Gang. Paano? Kaya siguro mga kababayan, ito na ngayon ang kanilang pinakamatinding pinagtatakpan. Kaya pag hindi nila kayang sa debate, hindi naman talaga sila uobra sa debate dahil tingnan nyo po, yung majority at saka minority, isa lang po ang abogado dyan sa minority. Sa majority pala mga kababayan, si Senator Joel Villanueva, abogado rin pala yan. Abogado pala siya mga kababayan, hindi nyo alam. Ibigay ko lang sa inyo, dagdag na info. Abogado pala yan. Ayan o. Tinanong ko rito, sa minority, sino-sino ang mga abogado?
Ito ha, mga kababayan, ito minority. Reza Hontiveros, hindi. Gatchalian, hindi abogado. Francis Pangilinan, yan, Kiko, abogado. Panfilo Lacson, hindi abogado. Bam Aquino, hindi abogado. Juan Miguel Subiri, hindi abogado. Vicente Tito Soto, hindi abogado. JB Ercito, hindi abogado. Rafi Tolpo, hindi abogado. Erwin Bindalo Tolpo, hindi abogado. Lito Lapid, hindi abogado. Ang abogado lang sa kanila, si Kiko Pangilinan. Isa lang. So 10 sila na hindi po abogado dyan sa minority, nagsama-sama. Ngayon, dito naman sa majority, ang una abogado dyan, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Francis Escudero, Joel Villanueva. Nagulat ako mga kababayan, abogado rin pala si Joel Villanueva. At ito, mas nakakagulat, Amy Marcos. Hindi siya abogado, pero may law background, ngunit hindi kilalang practicing lawyer. May law background din pala itong si Senator Amy Marcos, mga kababayan. Kaya pala maingat ito. Kaya pala ganun na lang ito kaingat, mga kababayan. Kaya pala napakaingat nito, sa totoo lang, mayroon din pala siyang law background, oh. Ang mga wala naman, Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Ligarda, Jinggoy, Camel, Mark. At si Marcolita nga, abogado. So ilan ang abogado? 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim si Senator Amy na may legal background. Pang-anim. So, sabihin na lang natin 5 versus isang abogado. Ang Senado, tagagawa ng batas. Di ba nga mas bagay talaga yung mga abogado? Correct, tama. Kaya siguro sakit na sakit si Tolpo dahil nga si Bindalo, dahil nga alam lang niya magbindalo dahil wala po siyang background sa batas. Kaya ibibendalo na lang natin. At sasabihin niya, ad hominem ka. Masakit ano? Masakit. Pero pag kayo yung manigaw ng mga pobreng nang lumalapit sa inyo, or mga asa-asawa, di ba? Mayroon pa nga ako naisakay dati, mga kababayan. Galit na galit dyan sa mga Tolpo na yan. Kasi, imbes na siya yung kampihan, hindi daw siya kinampihan. Siya yung tunay na asawa. Naisakay ko yun, taga-Tondo yun. Taga-Tondo. Taga-Abad Santos malapit. Kaya galit na galit daw ang pamilya niya dyan sa Tolpo na yan. Dahil, imbes na siyang kampihan, kasi siya nga yung original na asawa, ang nakampihan yung kabit. Nabaliktad, mga kawawayan. Mayroon palang ganun kwento noon. Okay, so yan po ang ating nagawang reaction video. Punta na tayo sa mga gusto magpa-shoutout. Ito ang mga gusto magpa-shoutout, mga kababayan, ha. Okay, tingnan natin ang mga gusto magpa-shoutout. Kahapon. Hello, pwede ba ayusin yung sound mo, sir? Mas masakit sa tenga, hindi audible. Ganun ba? Sorry ha, sorry. Hindi ko alam kung paano yung ano kasi. Okay, sige. Siguro baka sobrang lang lakas ang boses ko kaya medyo tansyang, hinayaan ko na. Hello idol, kababayan kita, waray din ako, sabi niya. Hihinaan ko na lang siguro ang boses ko. Good morning po, Sir BMR. Hindi ko natapos ang video coverage mo kaya Tatay Digong at saan siya ngayon po, sabi ni Felix Dicat. Nasa daig pa rin si Tatay Digong. Sir, BMR, there is a law that a mere civilian have the right to serve a warrant of arrest? Wala po. Ersan TV. Wala po. Ginugil ko na yan. Unless kung warrantless arrest, yung citizen arrest, yung akto na mayroon pong ginagawang mali ang isang tao, pwede pong arestuhin yan ng citizen arrest. Good morning, Sir Bimar, sabi ni Malos eh. Watching from Singapore, Richie Panirio. Bangag, ibaliktad ang utak, watching from Cotabato. Sabi ni Luzel Alejo. Need to share his video to FPD lawyer to show his pattern in dealing with opponents, sabi ni Bining Hart. Watching from Kuwait needs Gibo from Marcos resign, sabi niya. Si needs Gibo or Hilin Gibo, sana yan, Kuwait. Jing Mabli, salamat sa video, enlightening, sabi niya.
God bless BMR Channel. Have a nice day sa ating lahat. Amin. Sabi ni Jocelyn Pereira. Mahal ka sa buong Pilipinas, Sara. Ikaw at ang pag-asa ng ating bayan. Sabi ni Danilo Bunag. Padayon, sir, sa lahat mong sasabihin ang katotohanan. Nakikinig kami, mga taong bayan. Alam ko na ang lahat na Team Duterte ay hindi magsisinungaling. Kay klaro ang imong gipadayag ay ang katotohanan. Sabi ni Flora Sakay. Thank you, Ma'am Flora Sakay. Magidong Official. Magidong Official. Shoutout John Idol. Shoutout sa iyo, taga Sangkam, Magidong Official. Salamat, Dol. Sabi ni Junito Butalid. Welcome. Sino ba nag-utos kay Torre? Sabi ni Delia Pineda. Good afternoon, Sir BMR. Alam na natin kung sino nag-utos diyan kay Torre. Naobserbahan ko lang po, parang nawalan na ang matinong pag-iisip si Auntie Claire. Attorney ba talaga siya? Yan, sabi ni Emerlyn Pilisis. Kaya nga nakakalungkot. Yes, good job mga general. Sana magkaisa na tayo. Marcos resign, sabi ni Perlita Tarwalis. Tem reply, ako, BMR, God save the Philippines. Uy, kumusta ka na, Duquesa? Long time no see. Okay lang ang pag-asa sa ating bayan, sabi ni Danilo Bunag. Nakapanood na rin para sa publiko ang walang katapusang bangayan. We deserve peace and clear direction from the leaders, hindi yung mga marites lang, sabi ni JJ. Okay mga kababayan, thank you sa inyong walang sawang subaybay. Mula dito sa BMR Channel, Pilipinas as always. Bye-bye.